At ngayon po ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Mateo Kapitulo 13. At nais ko pong basahin ang nasa talatang 24 hanggang 30 at aking lalagpasan ang ilang talata at ating babasahin ang nasa talatang 36 hanggang 43 para sa mga kahulugan ng talinghaga. Ganito po ang siyang isinasaad sa Mateo Kapitulo 24. Kapitulo 13, talatang 24, nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga, ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang iniyasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanyang mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyo magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at bigkisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. At tuloy natin ang nasa talatang 36. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng ang mga damo sa bukid. At sumagot siya at sinabi, ang naghahasik na mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian, subalit ang damo ay ang mga masasama, ang mga anak ng masasama o ng masama. Ang kaaway ay naghasik na mga ito ay ang dyablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya kung paanong tinitipon ang mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susunugin ng anak ng tao ang kanyang, or rather, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama, ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Ang magiging teksto natin ay ito pong nasa talatang 30. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan.
At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagkabigkisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Mga minamahal, ito po ay isang talinghaga na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Isang parable at dito ay tinutukoy ng Panginoon sa kanyang kagandahan ng kalooban ang katotohanan na ito ay inilihim sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ang banal na kasulatan ay nagsasaad na pag ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ay mangungusap, lagi siyang magsasalita sa pamagitan ng talinghaga. Sapagkat ang talinghaga ay napakayaman. Mayaman sa katotohanan at ang talinghaga ay nagsasaad ng panukala ng Diyos o ng kanyang plano sa huling araw. At gayon din sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Kung ating titingnan, ay ang talinghaga ay nagsasaad din kung paano na ang Diyos ang siyang lumikha ng langit at ng lupa sa pamagitan ng paglikha ng Diyos, isinasaad din niya ang isang panibagong daigdig o sanlibutan na siyang nangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang talinghaga ay naglalaman ng mabuting kalooban ng Diyos. Ipinakikita niya sa atin bilang mga mananampalataya ang kagandahan ng kanyang kalooban para sa atin, na hindi niya nais na tayo ay mapahamak, kundi sa pamagitan ng talinghaga ay ating maunawaan ang kanyang layunin para sa atin na pagkatapos ng buhay dito ay meron siyang inilaan na lugar para sa atin, at yun ay ang kaharian ng Diyos. Sa kanyang kalooban ay sinasaad din niya ang pamamaraan paano tayo makakataanan sa puot ng Diyos na darating at gayon din makataanan sa paghuhukom. At isinasaad din dito ang kagandahan ng kalooban ng Diyos na tayo ay kanyang mga anak, mga hinirang pinili. Ipinapahayag din ng talinghaga ang kaluwalhatian ng Diyos, yung kanyang karangalan, yung kanyang katarungan. Sapagkat sa katarungan ng Diyos, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang katarungan ng Panginoon ay parusahan ang lahat ng nagkasala. At gayon din, sa katarungan ay iligtas niya ang mga pinili niya at hinirang niya mula sa puot at kamatayan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay sa atin upang siya ang umako ng ating mga kasalanan at linisin tayo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. So ang katarungan doon ay parusahan ang mga masasama at bigyan ng buhay na walang hanggan yung mga nananalig at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tunay na ang Diyos ay mayaman sa awa o kahabagan. Ito rin ang siyang makikita natin sa talinghaga na tinutukoy ng ating Panginoon. Mayaman
hindi napuputol, hindi nagwawakas ang talinghaga ng Panginoon pagdating sa kanyang kahabagan. Dakila rin ang pag-ibig ng Diyos at dito ay ating masusumpungan ang kanyang mga ginawa sa mga pinili at hinirang. At sa ating pag-aaral, ang unang bagay na ating masusumpungan dito ay yung paliwanag ng Panginoon tungkol sa talinghaga. Una-una, balikan natin yung talatang 24 na dito ay tinutukoy na ang bukid ay ang sanlibutan. Tatlong bagay ang nais nating pag-aralan sa umagang ito. Una, ay ang bukid ay ang sanlibutan. O sa wikang Latin ay mundo. Ang bukid na sinasabi ng Panginoon ay itong mundo o sanlibutan. And then, ang mga halaman na nasa bukid ay ating titingnan. And then, pagkatapos nito ay ang harvest time o pag-aani ng Panginoon. Kaya sinasabi sa talinghaga at nililinaw ito ng ating Panginoong Jesucristo na ang talinghaga tungkol sa pagtatanim, ito ay katulad ng kaharian ng langit. Sapagkat sabi dito sa talatang 24, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. At yung naghasik ng mabuting binhi sa bukid, ito ay sinasagot sa paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo na nasa talatang 37. Sabi sa 37, sumagot siya at sinabi, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang anak ng tao ay titulo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay tinatawag na anak ng tao. Na siya ang Kristo, siya ang Mesaya, siya ang ipinangako ng Panginoon sa mga mananampalataya na tagapagligtas, tagapamagitan. At tinutukoy dito na ang bukid, sabi sa talatang 38, ay ang sanlibutan ito. At masusumpungan natin na sinabi rito na isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Na tinutukoy dito, mga minamahal, na ang bukid na ito na sanlibutan ay lubhang napakayaman. Sapagkat ang Diyos ang siyang nilikha at ating masusumpungan kung paano na sa bukid na ito o sa sanlibutan ito ay napakayaman. Ang sanlibutan ito ay nagtataglay ng saganang bagay na ikabubuhay ng mga tao. At dito'y sinasaad din na ang mga tao na siyang mamumuhay dito ay mamumuhay na magiging sagana. Tulad ng nakikita natin dito sa talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo na nasumpungan na mga alipin. Sabi sa talatang 27, ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating
At sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? So tinutukoy dito, mga minamahal, na may dalawang uri ng halaman na namumuhay sa bukid. Isang trigo at masamang damo. Ito ang siyang isinasaad sa talinghaga. Ang layunin ng mga alipin ay hilingin sa Panginoon kung pwedeng bunutin ang mga masasamang damo. At ang sabi ng Panginoon, huwag. Sabi sa talatang 29, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Tunay na tinutukoy dito, mga minamahal, na sa sanlibutan ay maraming namumuhay na tao. At tinutukoy ng banal na kasulatan o paano na sa sanlibutan ay merong dalawang klase ng tao na namumuhay. Tinuring ng Panginoon na ang mga hinirang niya, ito ang mga trigo. At yung mga damo, ito ang mga hindi mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan yung sila'y magkasama na tumutubo hanggang sa anihan. So ang sanlibutan ay tulad sa binabanggit ng Panginoon na bukid. So ang namumuhay dito ay mga tao. Ngunit merong dalawang klase ng tao. Tulad ng nabanggit ko, mga pinili o mga hinirang, mga nagtitiwala, nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na siya lamang ang kanilang pinaglilingkuran at sinasamba. At gayon merong masasamang tao na nilalait nila ang Panginoong Hesukristo. Tinatanggihan nila ang Panginoong Hesukristo. Ayaw nilang maglingkod. Sila'y namumuhay ayon sa kanilang sarili at ayon sa kanilang kagustuhan at ayon sa kanilang ninanais. Kaya ang mga tao, tingnan nyo, parehong may katawan. Yung ating mga lakad, mga minamahal, ay parehong-pareho. Wala tayong makikita na pagkakaiba. Bagamat merong konting kapintasan, sapagkat wala naman tayong makikita na pangit ang tao. Laging sinasabi ng kanyang nanay, ang ganda ng aking anak. Kahit na medyo may kulay, pero pag tiningnan mo at nadinig mo yung ina, ito ang aking pinakamagandang anak. Kahit na may kulay, kahit na maitim, kahit na kayumanggi, kahit na puti, kahit na dilaw, ay anumang uri yun. Laging sinasabi ng kanyang ina, sila'y magaganda. Pareho. Ang trigo at saka yung masasamang damo, parehong-pareho. Sila ay umaasa sa lupa. Pareho sila eh. Ang mga mananampalataya, umaasa sa lupa. Ang kanilang pagkain ay galing sa lupa. Yung mga gulay, galing sa lupa. Yung mga isda at ang mga laman dagat, galing sa dagat, sa tubig.
At yung mga sa himpapawid, mga ibon, galing sa himpapawid. Pareho silang umaasa sa lupa. Yung mga mananampalataya, ganun din, umaasa sa lupa. Ang mga hindi mananampalataya, gayon din, umaasa sa lupa. Lahat ay nagtatrabaho para sa ating kapakanan at para maitaguyod natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang mga mananampalataya o ang mga trigo ay umaasa sa ulan. Kailangan natin ng ulan. Gayun din ang mga masasamang tao, ang mga damo, umaasa din sa ulan. Ang mga trigo ay umaasa sa init ng araw. Kailangan nila ng vitamin B. Kailangan nila ng vitamin sa kanilang mga katawan. Init. Sa ngayon ay napakalamig. Noong nakaraan ay nakatala sa ibang lugar na 9 degrees Celsius. At sa ibang bansa ay lubhang napakalamig. Lahat ay umaasa sa lamig at sa init. Ang lahat ay nasisiyahan sa klima. Sa atin dito sa Pilipinas ay meron tayong tag-init na ito ang ating susuungin mula ngayon hanggang sa tag-ulan. At ang tag-ulan ay sinasaad na ito ay mula sa July o Agosto. At bawat trigo, bawat mananampalataya ay umaasa sa klima, sa ulan, at sa init. Bagamat sa ibang bansa ay magkakaiba. Ang tinutukoy dito ng banal na kasulatan ng mga trigo ay tunay na nagsasaad bawat isa ay tumatanggap ng ulan, bawat isa ay tumatanggap ng sikat ng araw, bawat isa ay umaasa sa klima, at maging sa kayamanan ng lupa. Sapagkat pag naglinang sa bukid, makakaasa siya na yung kanyang pinagpaguran ay tutubo. Halimbawa sa atin sa Pilipinas, ay pag ikaw ay nagtanim sa bukid at pinagyaman mo ito, aani ka. At gayon din na ang lahat ng mga bagay ay tunay na ating nadadama. Gayon din ang mga di mananampalataya. Kaya nililinaw natin dito sapagkat binukod ng Panginoon ang dalawang bagay. Meron tinatawag na dividing line. Ito ang mga trigo. Pag sinabi natin ito ang mga trigo, ang talinghaga dito, ito ang mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, nagtitiwala at nananalig sa Panginoong Hesukristo na siya ang Panginoon, na siya ang tagapagligtas, siya ang manunubos at namamagitan. Ang ikalawa, ito ang mga pamumuhay ng mga hindi mananampalataya na tumalikod sa Panginoon, ayaw madidinig ang salita ng Panginoon. Sila yung namumuhay sa kasiyahan ng sanlibutan. Kung araw ng Lord's Day o na araw ng Linggo, ay mas gusto pa nila ang pumunta sa ibang mall, sa mga resort, sa mga kaaliwan, sa mga kapistahan, sa mga birthday parties, sa mga wedding parties, mga ganyang bagay na yan. Mas gusto nila ang mga bagay na yun. At yun ay gawain ng mga masasama. Sapagkat ang gawain ng mga matutuwid ay inuuna muna nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Iniwawaksin nila at tinatalikuran nila ang tawag ng sanlibutan. Sapagkat ang nais ng sanlibutan, kayo ay makasama sa kanilang happy-happy na pamumuhay.
Yung gusto nilang kayo'y sumakay, meron tayong sasakyan na joyride. Gusto nila na maki-joyride kayo sa kanilang pamumuhay at mag-happy-happy at malimutan ninyo ang tungkol sa Panginoon at makita ninyo, wow, napakaraming handa, napakaraming inumin, maraming mga bagay. Sabi ng sanlibutan, dito ka mag-joyride para malimutan mo ang Diyos, malimutan mo ang lahat ng bagay, at ikaw ay mapasama sa amin. Yan ang sinasabi ng masasama. Pero ang mga mananampalataya, hindi. Tapat sila sa Panginoon, tapat sila na naglilingkod, hindi nila pababayaan na lilipas ang Sunday nang hindi sila nananambahan. Sapagkat para sa mga mananampalataya, para siya ay mabuhay, ay kinakailangan pakainin niya ang kanyang kaluluwa ng salita ng Panginoon. Sapagkat pag nakalimutan mo ang araw ng Sunday, gutom ka, manghihina ka. Pag dumating ang problema, hindi mo alam kung ano gagawin. Pero para sa mga hindi nakakalimot sa Panginoon, ang gagawin niya, magtitiwala siya sa Panginoon, maging anuman ang mangyari sa kanya. Pinagtitiwalaan. So magkaiba ang tinutukoy dito sa banal na kasulatan na talinghaga. Iba ang pamumuhay ng mga trigo, iba ang pamumuhay ng masasamang damo. At ito ang siyang tinutukoy, sapagkat ang mga halaman ito ang ginamit ng Panginoon sa bukid. Trigo, mga trigo, at yan din na masasamang damo. Ito ang ginawa ng Panginoon. Sapagkat ang mga trigo ay pinili ng Diyos na maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa kanila. Ang kanilang mga puso ay mabuti at binago ng Panginoon. Kaya kung sino man na kay Kristo Jesus, sabihin ng sino man na nananalig at sumasampalataya sa Panginoong Kristo ay merong bagong puso. At yun ang siyang tinutukoy dito. Mabuti sila. Malambot at pinagyaman sila ng Panginoon. Kahit sila ay mananampalataya. Ang mga salita ng Panginoon na kanyang nadidinig at napag-aaralan at nababasa, kanyang pinagbubulay-bulay araw at gabi. Iyon ang naging patakaran ni David. Kung babasahin natin ang mga awit na kanyang pinagbubulay-bulay ang mga salita ng Panginoon, sapagkat ito ang nagbibigay gabay sa kanilang pamumuhay. Pero kung titignan natin ang mga masasama na mga damo, wala silang pagpapahalaga sa buhay. Ang gusto nila ay kung ano yung gusto nila, mas gusto nilang gumawa ng kasalanan kaysa gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa ating sanlibutan, marami ang kasalanan. Nakikita natin ang dami ng kasalanan. Bawat isa ay nanloloko, nanliling lang, nang-i-scam. Pati nga yung ating mga Facebook, pati nga yung ating social account, pinapasok nila. Pati yung ATM natin, pinapasok nila. Gustong-gusto nila ang saktan at lapastanganin ang mga tao. Hindi sila mapakali hanggat hindi sila nakakagawa ng kasalanan. Yan ang masasamang damo. Lagi nilang ginagawa ay ang masasama. Sa pamumuhay nila, paglapastangan sa mga salita ng Panginoon. Pero sa mga mananampalataya, ang salita ng Panginoon
ay pagkain. Pinakakain niya ang kanyang kaluluwa. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Yung tinapay, yun yung pagkain natin. Pero kung agahan, meron tayong tinapay, meron tayong kape. Pero hindi tayo mabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Panginoon. Sapagkat yung lahat ng mga bagay sa sanlibutan, mapaparan yan, mawawala. Kaya nga pag ang isang tao ay namatay, wala na, hindi na niya maabot ang pandesal o umaga. Mamaya ang ating merienda, pandesal, na may keso. Sa masasama, hindi na nila maabot yan yung mga namatay. Aalisin sa kanya ang lahat ng bagay. Ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, mga kamag-anak, lahat ng kaibigan, kayamanan, bahay, everything. Aalisin sa kanya ng Panginoon. Pero sa mga mananampalataya, kahit alisin yan, mayroong mas maganda. Ang tahanan, ang lungsod ng Diyos, ang Sion. Yun ang ating tahanan. Mas maganda kaysa lupa. Eh di lalo na pagdating ng Panginoon. Yung lahat ng nakikita natin ito, susunodin ng Panginoon yan. So, saan nyo hahagilapin ang sanlibutan, ang bahay niyo? Wala na. Pero sa mga mananampalataya, hindi. Merong bagong langit at bagong lupa na ito ay inihanda ng Diyos. Kaya sa creation ng Panginoon ay merong simula at merong wakas. So ito mapaparang. So babaguhin ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. At yun ay para sa atin, para sa mga mananampalataya, sa tinutukoy ng ating Panginoon na mga trigo. Alam niyo ang tinukoy ng banal na kasulatan tungkol sa talinghagang ito sapagkat ang talinghaga ay ibinigay lamang ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga hinirang, tulad na sinasabi sa talatang 34. Ito ang kahalagahan ng talinghaga Sabi sa talatang 34, ang lahat ng mga bagay na ito na sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamagitan ng mga talinghaga ay wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamagitan ng talinghaga. Kundi ibig sabihin, ang lahat ng mga katuruan ng Panginoon ay sinasabi niya sa talinghaga. Sapagkat sa talatang 35 ay sinasabi dito, ito ay upang matupad ang sinabi sa pamagitan ng propeta. Bubuksan ko ang aking bibig at magsasalita ng mga talinghaga. Isasaysay ko ang mga natatagong bagay mula pa nang itatag ang sanlibutan. So dito itinutukoy mga minamahal ang tungkol sa talinghaga. Pero meron ng naunang bagay na tinukoy ang Panginoon. Ito ay nasa talatang 13, dito rin sa kapitulo 13 ng Mateo. Ang sabi dito, dahil dito ay nagsalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinghaga sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila makakarinig at hindi nila makakaunawa. At sinasabi dito na natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah na nagsasabi sa pakikinig, kayo'y makakarinig, ngunit kailanman hindi makakaunawa. At sa pagtingin, kayo'y titingin, ngunit kailanman hindi makababatid. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makinig ang kanilang mga tainga
at ipikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig, ang kanilang mga tainga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. So ito ang layunin, mga minamahal ng talinghaga. At sa ating pinag-aaralan ay ibinibigay dito ang tunay na talinghaga ng ating Panginoon para sa mga mananampalataya na ang kanyang binabantayan, pinangangalagaan ay ang trigo. Siya ang nagtanim. Kasi sabi sa Banal na Kasulatan 37, nais kong muling basahin, ang naghahasik ng mabuting binhi ay anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. So ang trigo ay mga anak ng kaharian ng Diyos. Ang mga mananampalataya, ang mga nagtitiwala, nananalig, nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Siya lang ang mga sinasabing mga trigo, mga anak ng kaharian. At yun ang kanyang inaalagaan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sa ngayon ay halong-halo na ang mga tao. Pero sa mga mananampalataya, kinakailangan meron tayong tinatawag na pagkakilala. Sino-sino ba yung mga mananampalataya? Sino-sino ba yung mga trigo na itinanim ng ating Panginoong Jesucristo? Sino-sino sila? Sila yung mga ang puso ay binago ng Diyos, na sila yung nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, nananalig at siya lamang ang inaasahan sa lahat ng buhay. Kung meron silang suliranin, sila'y lumalapit sa Panginoon. Kung meron mga pangailangan, sila'y nananalangin sa Ama sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sila yung mga mananampalataya. Yung kanilang katuruan ay katuruan na ayon sa banal na kasulatan. Ayon katuruan ng reform. Binago. Kaya nga itong mga mananampalataya ay wala nang kahatulan. Sabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 1, ang sino man sumasampalataya sa Panginoong Kristo ay wala ng kahatulan. Sila ang binabantayan, iniingatan ng Panginoon. Sila yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 17, walang mapapahamak sa kanila. Walang maliligaw sa kanila. Lahat ay kanyang binabantayan, inaalagaan, walang mapapahamak, walang makakaligtaan. Sila yung mga trigo. Sapagkat ang Panginoon ang siya nagtanim. Pero yung mga masasamang damo, sino ang nagtanim? Ang sabi ng Panginoon ay ang kaaway, ang dyablo na siyang tinutukoy dito. Sabi sa verse 39, ang kaaway na naghasik na mga ito ay ang dyablo. So yun ang mga damo. Kung minsan mali yung ating mali yung ating pananaw. Pag mayroong isang tao na nakita natin gumagawa ng kasamaan, na laging banggit ng ide, kasi napagamit siya sa dyablo. Anong klaseng pangusap yun? Alam natin na ang masasama ay gumagawa ng kasamaan. Hindi na kailangan na sabihin sapagkat sila'y mga anak ng dyablo.
Dadalawa. Hindi pwede na ang tao ay neutral. Dadalawa lang eh. Binhi ng babae, at ito ay mga mananampalataya kasama ang ating Panginoon sa Kristo, na tinutukoy ng Panginoon sa Kristo, binhi, at binhi ng diablo. So ang tao ba pwedeng gumawa ng desisyon na pumanig siya sa Diyos at pumanig siya sa diablo? Hindi. Ang Diyos ang siyang gumawa ng desisyon. Ikaw ay trigo, ikaw ay damo, masasamang damo. Ang Diyos ang gumigawa no. Kaya hindi pwede na sabihin na neutral ang tao. Kasi, napagamit siya sa diablo eh. Hindi eh. Talagang likas na ang tao ay masama kung siya ay masamang damo. Pero ang trigo, pinapatnubayan siya ng Panginoon. So dito mga minamahal, ay tinutukoy ang mga bagay na ito upang maunawaan natin ang talinghaga. At ang sabi pa ng Panginoon, matapos niya na alagaan ang kanyang trigo, tulad ng sinabi dito sa talatang 30. Una, talatang 29, huwag muna ninyong bubunutin ang mga damo kasi baka madamay ang trigo. Hayaan niyo muna na magkasamang tumubo yan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon, talagang kalunos-lunos ang mangyayari. Kahindik-hindik, kasindak-sindak, sapagkat ang gagawin ng Panginoon, yung kanyang karit na napakatalas ay kanyang gagamitin. Sabi sa Revelation chapter 14, sabi niya, igamitin mo na ang karit sapagkat anihan na. At ito ang siya sinasabi ng Panginoon, hayaan ninyong magkasama silang tumutubo o tumubo hanggang sa anihan. So meron tinatawag na anihan, harvest time. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, ito ay ang mga anghel, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagkabigkisin sila at sunugin. So, tinutukoy dito na ang mga damo na tumubo sa sanlibutan ito, na namuhay sa sanlibutan ito, mula sa panahon kay Adan hanggang sa huling tao, ay titipunin yung masasama. At sa paghuhukom ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon sa Kristo ang judge, ang hukom, itinalaga siya ng Ama upang ibaksak o gamitin ang karit na matalas upang tipunin ang mga masasamang damo. At sabi dito, yung pagbigkisin ito, ang salitang bigkisin, ibig sabihin tipunin. Naalala ko nung ako'y maliit, ay pupunta kami sa bukid at kasama ko yung aking lolo at saka kasama ko yung aking tatay. Bago pumunta sa bukid, iniyahasa muna yung karit. Ang pananim noon na palay, matataas eh, maabot ng ganito, pwede kaming gumawa ng bahay-bahayan. Yeah. Kakaritin. Pagkatapos bibigkisin at tatalian. At pag marami na, ginagawang mandala. Titipunin doon, patutuyuin. At ganoon ang ginagawa.
Katulad nito ay sinasabi na binibigkis, tinitipon, at pagkatapos ay iahagis sa apoy. Ang apoy na yun ay walang hanggang apoy, hindi kayang patayin ng bumbero. Walang sino man makapagpapatay. At pag inihagis ang mga masasama na damo, ito ay yung mga masasamang tao, kasama ang mga anghel, ang mga hinirang na anghel, makakasaksi, naroon sila o papaano na sila'y inihagis doon. At ang Panginoong Jesucristo ay naroon din upang malasin ang paghahagis sa mga masasama sa apoy. At sila'y mananatili doon habang buhay. Pero yung mga trigo, ito ang napakaganda, mga minamahal. Ang mga trigo na iniingatan ng Panginoon, sila'y sabi dito ay ililigay sa kamalig. Nung araw pa kami, pag may naani, meron kaming kamalig. Pero ang tawag namin, bangan. Gumawa sila ng bangan na kahit na 30 sakong palay, pwedeng iligay doon. At yun ay magagamit sa panahon na nangangailangan. Sapagkat nung araw na yun ay talagang nangangailangan ng pagkain. So ang mga trigo o ang mga mananampalataya na sinasabi dito, sila'y titipunin at ililigay sa kamalig. Ang kamalig ay ang kaharian ng Diyos. Yun ang lungsod ng Diyos na tinutukoy sa banal na kasulatan. Yun ang mamanahin ng mga mananampalataya. Sapagkat tayo'y ginawang tagapagmana ng Panginoon kasama ang Panginoon sa Kristo. Kahit ang Panginoon sa Kristo ay naroon sa langit. At tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat ang mga bagay nito ay ating naintindihan. Pero sa iba, maaaring hindi talaga nila maintindihan. Hindi maintindihan na masasamang damo ang talinghaga ng ating Panginoon sa Kristo. Pero sa mga matuwid at sa mga trigo at sa mga anak ng Diyos, maintindihan nila na ang sanlibutan ito ay merong katapusan. At sa pagdating ng Panginoon, ay kanyang titipunin ang lahat ng mga mananampalataya at kanyang ilalagay sa kanyang kaharian o ang kamalig na tinutukoy. At doon ay mananatili tayo magpakilanman kasama ang Panginoong sa Kristo sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo'y mawalay sa Kanya. Yun ang nais ng Panginoon. Ayaw niya kailanman sa isang saglit, sa isang isang mata, sa isang tubig ay mahiwatig tayo sa Kanyang paningin, sa Kanyang presensya. Kaya sabi ng Panginoon ay kung saan ako naroroon, nais ko kayo'y naroroon. Amen. Patuloy mo kami pagpalain o aming Diyos at aming Ama sa mga salitang ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.